Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Barangay LS 91.1 Forever. Kasama niyo po si Mama Ganda sa programang Radyo Novela. And that was Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa distansya ng dalawang taong nagmamahalan. Pero distansya at panahon rin ang susubok kung gaano katatag ang kanilang pag-iibigan. Ikaw minsan ka na bang nalayo sa iyong pinakamamahal? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na kwento ngayong umagang ito. Ang kwento ng ating kabarangay na si Gloria. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, maraming bagay ang nagagawa sa panahon ngayon ang hindi kayang gawin noon sa aming panahon. Limitado kasi ang mga bagay noon, lalo na pagdating po sa komunikasyon. At isa yon sa mga naging mabigat na pagsubok sa buhay ng dalawang taong magkarelasyon noong panahon ko. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay na nakikinig. Ako nga po pala si Gloria, 63 years old, nakatira dito sa syudad at isang retired na empleyado mula sa isang pribadong kumpanya. Wala na po akong masyadong pinupuntahan ngayon dahil hindi na ako nagtatrabaho. Wala na rin akong dahilan para lumabas-labas. Bukod sa may pensyon akong natatanggap, nag-aabot rin ako ng pera sa akin. Nag-aabot rin ng pera sa akin ang nag-iisa kong anak para sa pangsariling kagastusan. At dahil madalas na nasa bahay na lang talaga ako at nag-aalaga ng aking mga halaman, naging libangan ko na rin talaga ang pakikinig ng inyong programang Radyo Nobela. Madalas ay natutuwa ako sa sulat ng inyong binabasa, pero may oras din na naiinis ako. Lalo na kapag nadadala na ako sa mga eksena. Kaya naman parte na talaga ng aking araw-araw na buhay sa bahay ang makinig sa inyong programa. At ngayon nga po, nais kong ibahagi naman ang istorya ng aking buhay. Hayaan nyo na simulan ko ang aking kwento sa naging relasyon namin ng aking unang nobyo na si Andy. Kaklase ko siya noon sa high school pero nasa kolehiyo na kami nang ligawan niya ako. Sinagot ko po siya. Tumagal ng ilang taon ang relasyon namin kaya lang kinailangan nilang umalis ng pamilya niya papuntang Amerika. Bago magtapos ang third year, doon po siya nagpaalam. Pero nangako naman kami na hindi kami bibitaw sa isa't isa kahit magkalayo na. Noong una naging maayos naman ang aming long distance relationship. Pero habang tumatagal, ay unti-unti nang lumalabo ang lahat. Lalo na at nagiging madalang na ang pagtawag at pagsulat sa akin ni Andy noon. Okay naman ako, ikaw. Kumusta ka dyan sa atin? Eto, miss na miss ka na. Ang tagal mo kasing hindi tumawag sa akin. Sorry, honey. Ang busy ko lang talaga dito dahil may sakit nga si Lola. Ganon ka ba ka-busy para hindi mo maalala na sumulat man lang sa akin? Isang beses sa isang linggo na nga lang tayo kung makapag-usap sa telepono, tapos hindi mo pa magawang magpadala ng sulat sa akin? Honey, sorry talaga.
Dalawa lang kasi kami ng kapatid ko na nagpapalitan sa pag-aalaga kay Lola ngayon. Sina Mami at Daddy kasi, parehong busy sa trabaho nila kaya hindi na rin ako halos nakakapagpahinga dito. Ang hirap din kasi ng course na tinatapos ko ngayon. Kahit na, kung gusto mo talaga magpadala ng sulat o tumawag sa akin, gagawa ka pa rin ng paraan para magka-oras na isingit ako kahit gaano ka pa ka-busy. Kaya lang parang kinakalimutan mo ng responsibilidad mo sa akin bilang boyfriend ko eh. Hindi naman sa ganun. Pero sana naman, intindihin mo rin ang sitwasyon ko ngayon. Yun naman ang ginagawa ko ah. Pero ako ba, ni minsan ba inintindi mo ko? Hindi naman madali ang sitwasyon ko ngayon. Hindi madali ang maghintay ng tawag o sulat mula sa'yo, Andy. Ano bang gusto mong palabasin ngayon? Na nawawalan ka na ng oras para sa akin. Baka nga mamaya, may ibang babae ka na dyan kaya napakadalang mo na kung sumulat o tumawag. Gloria naman, minsan na nga lang tayo makapag-usap tapos pag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Bakit? Hindi ba totoo? Totoo na ano? Na may ibang babae ka na dyan? Siyempre hindi. Saan na naman ba kasi galing ang mga iniisip mo ngayon? Siguro sinusulsulan ka na naman ng mga kaibigan mo, no? Hindi no. Malakas lang talaga ang pakiramdam ko na may iba ka na dyan. Ikaw nga lang ang mahal ko, Gloria. Ano bang mahirap na paniwalaan dun? Paano ko naman mapapatunayan na totoo yung sinasabi mo? Ang dami-dami kayang mapuputi tsaka magagandang babae dyan sa Amerika. Eh ano naman ngayon? Hindi naman sila ang mahal ko. Nag-iisa ka lang dito sa puso ko. Ah basta, malakas talaga ang pakiramdam ko na may iba ka na dyan. Ay, alam mo, napapansin ko, sa tuwing magkausap tayo, palagi na lang ganyan ang sinasabi mo sa akin. Hindi ka ba napapagod na pag-isipan ako ng masama? Minsan kasi, napapagod na ako ipagtanggol ang sarili ko sa'yo eh. Anong ibig mong sabihin? Nagsasawa ka na sa akin? Napapagod ka na sa akin? Gusto mo na makipaghiwalay, ganon? Oo, kasi paulit-ulit na lang tayo na ganito. Tumatawag ako sa'yo para kahit papaano, mabawasan ang stress ko. Pero dumadagdag ka lang sa mga problema ko eh. Ah, ganon? Problema na lang pala ako sa'yo. O di wag ka nang tumawag sa akin kahit kailan para hindi na ako nakakadagdag sa stress na nararamdaman mo. At para mawalan ka na rin ng dahilan na tawagan ako, tapusin na natin ang relasyon natin ngayon. Gloria, huwag naman ganun. Hindi naman talaga ako nakikipaghiwalay sa'yo. Ayoko lang na parati tayong ganito na puro away na lang sa tuwing magkausap tayong dalawa. Doon din naman tayo papunta, Andy. Kaya wag na nating patagalin to. Wag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Mula ngayon, wag mo na akong tawagan pa. Goodbye! Hindi madali ang pakikipaghiwalay na ginawa ko noon kay Andy. Pero kagaya ng sinabi niya, palagi na lamang kaming nag-aaway sa tuwing magkausap kami sa telepono. Tapos nagtatampo na rin ako dahil hindi na siya kagaya nung una. Na linggo-linggo, nakakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Naging sobrang malaking balakid sa relasyon namin ang distansya mula sa isa't isa. May ilang beses pa siyang tumawag sa akin noon pero hindi ko na siya kinausap. Hindi ko na po tinanggap ang tawag na yon. Palagi kong pinapasabi sa mama ko na ayaw ko na siyang kausapin. Hanggang sumuko na nga siya sa pagsuyo na ginagawa niya. First boyfriend ko po si Andy. At umasa talaga ako na siya na ang makakatuluyan ko. Kaya nahirapan ako na mag-move on sa naging relasyon naming dalawa. Nag-focus na lang ako noon sa pag-aaral ko at nang makatapos ako ay nagtrabaho ako sa isang pribadong kumpanya. Doon ko na rin nakilala si Anton na naging boyfriend ko at kalaunan ay naging asawa ko. Nagkaroon kami ng isang anak, si Leah. Pero nang nasa grade 6 siya ay namatay naman sa bangungot ang aking asawa. At mula noon, ibinuhos ko na lang sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak kong si Leah ang oras ko. Hanggang makapagtapos siya ng pag-aaral at magkaroon na rin ng sarili niyang trabaho. 60 years old na ako noon nang magdesisyon ako na magretiro na sa aking trabaho. Nahihirapan na rin kasi ako sa pagbabiyahe dahil sa rayuma ko at iba pang sakit ng katawan na hindi pa naman ganun kaseryoso. At dahil malaki na rin ang naipon ko sa bangko,
May maayos na trabaho ang anak ko at malaki rin. Kahit paano ang nakukuha kong pensyon. Dahil naging maayos din kahit paano ang buhay ko kahit nasa bahay na lang ako. Wala po akong masyadong problema. Hanggang sa magkaroon kami ng reunion ng mga dati kong kaklase sa high school, Mama Ganda. Uy, Gloria! Bakit naman ngayon ka lang nakarating? Kanina pa nagsimula ang reunion natin. Na-traffic kasi kami ng anak ko papunta rito, Marie. Ang hirap naman pala kasing hanapin ang venue na to. Ay oo, mahirap nga talaga. Kahit nga kami ng anak ko na naghatid sa akin dito kanina, muntik nang maligaw sa kakaharap sa lugar na to. Ay teka, nasan pala si Lia? Bakit hindi mo siya sinama dito sa reunion natin? Mamamasyal daw muna siya sa mall na malapit dito. I-text ko na lang daw siya kapag pauwi na tayo. Alam mo namang may pagka-introvert ang anak ko na yon kaya hindi masyadong sanay sa maraming tao. Kung sa bagay, kahit nga yung anak ko ayaw rin akong samahan dito eh. Puro matatanda lang daw kasi ang makikita niya, kaya namasyal na lang din muna siya sa mall. Ang sosyal pala nitong reunion natin, no? Ay, totoo! Inupahan talaga nila itong malaking venue para lang sa ating mga magkakabatch. Ay, oo nga pala, nakita ko dito yung ex-boyfriend mo. Ha? Sinong ex-boyfriend? Sus! Kunwari pa siya! Isa lang naman ang ex-boyfriend mo sa school natin! Si Andy lang at wala nang iba pa! Pero alam mo, gwapo pa rin talaga siya. Mukhang malakas pa ang mga tuhod! Uy, hinaan mo nga yung poses mo. Nakakahiya! Baka may makarinig sa'yo dyan at kung ano pang isipin ng ibang tao. Ay, sinasabi ko lang naman yung totoo. Ano ka ba? Na hanggang ngayon ay bagay na bagay pa rin kayong dalawa. Ano ka ba? Baka mamaya kasama niyang asawa niya rito kaya tumahimik ka na dyan. Aba malay mo, biyudo na siya. O diba? Parehong wala kayong asawa. Baka naman pwede niyong ituloy ang naudlot niyong pagmamahalan noon. Ay naku Marie. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ay, syempre! Alam mo namang sobrang fan ako ng love story ninyong dalawa. Sayang nga lang, hindi kayo nagkatuluyan, ano? Pero anyway, nagugutom na ako. Gusto mo bang sumabay na sa akin na kumuha ng pagkain? Mamaya na lang siguro ako. Hindi pa naman ako masyadong nagugutom. Magpapahinga na lang muna siguro ako dito. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Kukuha lang muna ako ng pagkain ko tapos babalikan kita dito, ha? O siya. Ay, bakit ba bigla na lang akong kinabahan? Uuwi na lang siguro ako ng maaga mamaya para hindi ko siya makita. Hi, Gloria. Andy! Kumusta ka na? Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Maayos naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Ang ganda mo pa rin hanggang ngayon Naku, wag mo nga akong bulahin. Alam ko naman na malaki na rin ang nabago sa itsura ko. Pero maayos naman ako ngayon. Anak ko ang naghatid sa akin dito kanina pero nandun siya sa mall ngayon at namamasyal. May asawa at anak ka na rin pala. Oo, pero matagal na akong byuda. Ikaw, kasama mo ba ang asawa at anak mo dito ngayon? Hindi, mag-isa lang akong pumunta dito. Matagal na akong iwalay sa dati kong asawa. Nag-divorce kasi kami. Nasa Amerika siya ngayon kasama ang dalawang anak namin. Sorry, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan. Dapat hindi na ako nagtanong. Ayos lang. Gusto ko rin namang malaman mo yun eh. Ha? Bakit naman? Wala lang. Gusto ko lang malaman mo na single ako ngayon. At nagbabaka sakali na baka pwede pa ulit na maging tayong dalawa. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Kasi Gloria, kahit halos 40 years na ang nakalipas mula nung matapos ang relasyon nating dalawa, alam ko sa sarili ko na may espesyal pa rin akong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo. At yun po ang nangyari sa aming pagkikita ng ex-boyfriend ko. Pakiramdam ko noon ay para akong bumalik sa pagiging teenager dahil sa mga sinabi ni Andy sa akin.
ganon na ganon pa rin talaga siya magsalita. Diretso at wala nang paligoy-ligoy. Kaya nakakabigla pa rin. Parang ang sa ganong paraan niya ako napasagot noong nasa college kami. Pero dahil matatanda na kami ng panahon na yon, nung kami nag-reunion, pinilit kong hindi ipahalata sa kanya na kinikilig pa rin ako sa edad kong ito. Niyaya ko na lang siyang kumain at syempre panay ang kantsaw sa amin ni Marie at ng iba pa naming mga dating kaklase. Ang sabi nila, mukhang madudugtungan na raw ang naputol naming pagmamahalan. At umaasa raw sila na sana ay magkaroon na kami ng totoong happy ending ni Andy. Na-enjoy ko ang ilang oras na pamamalagi ko sa reunion dahil kay Andy. Ang dami niya kasing baon na kwento at madalas ay bumabalik ang aming kwentuhan sa naging relasyon naming dalawa. Sinabi niya na sana raw ay mas nagtiwala pa ako sa kanya noon. Sana raw ay hindi ko siya sinukuan dahil sobrang nasaktan daw talaga siya nang makipaghiwalay ako sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya na parte na lang yon ang nakaraan namin, na hindi na namin pwedeng ibalik pa ang dati. At ang sagot niya sa akin, Mama Ganda, kung hindi na raw pwedeng balikan, baka raw pwede naming madugtungan. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Gabi ng reunion na yon, Mama Ganda, ay kinuha ni Andy ang email address ng Facebook ko. Pero sinabi ko na wala akong ganon kaya cellphone number na lang ang iniwan ko sa kanya. Gusto niya rin sana akong ihatid pa uwi dahil may dala siyang kotse. Pero ang sabi ko ay susunduin ako ng anak kong si Leah. At nang matapos nga ang gabi ng reunion ay umuwi ako na may malaking ngiti sa aking mga labi. Lalo na nang makatanggap ako ng text message mula kay Andy na nagsasabing masaya raw siya at nagkita kaming muli. Nang linggo na yon, Mama Ganda, ay nagpaturo ako sa anak kong si Leah kung paano ang mag-Facebook. Madali ko namang natutunan yon at inad ko ang kamag-anak ko, mga kaibigan at mga dating kaklase kasama na ang dati kong nobyo na si Andy. At doon kami muling madalas na magkausap na dalawa. Nakakatuwa pala talaga ang paggamit ng Facebook. Naisip ko tuloy noon na siguro kung naimbento lang ang ganoong klase ng komunikasyon noong magkalayo kami ni Andy ng panahon ko, marahil hindi kami nagkalayo. Hindi siguro kaagad basta-basta natapos ang aming relasyon. Baka nga po pala, medyo malate ako na uwi mamaya. Bakit? Akala ko ba tapos na mga overtime niyo last week? Extended po ngayong linggo kasi natambakan kami ng mga kailangan tapusin sa opisina. Pero dito ka pa rin ba maghahaponan mamaya? Baka hindi na rin po kasi kapag nagpapamax overtime ang supervisor namin, madalas na sagot na rin nila ang dinner namin. O sige, magbubukas na lang siguro ako ng delata mamaya dahil siguradong tatama rin ako magluto. Kung ako lang naman mag-isang kakain. Si Mama talaga, dinramahan pa ako. Basta kapag natapos na po itong mga kailangan namin gawin sa opisina, ako naman po magluluto para sa inyo. Promise mo yan, ha? Opo, Ma. Promise po. O sige po, kailangan ko na rin po umalis at baka matraffic pa ako. Pakis na po ako. Okay, mag-iingat ka. Thanks, Ma. Bye!
Ano na naman kaya ang nakalimutan ni Leah at bigla siyang bumalik? Andy? Good morning, Gloria. Good morning. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Dinadalaw ka. Pero bakit? Wala naman akong sakit ah. May sakit lang ba ang pwedeng dalawin? Saka, hindi mo man lang ba muna ako papapasukin sa loob? Ay, oo nga pala. Lika, pasok ka. Salamat. Pasensya na, medyo nagulat lang talaga ako sa pagdalaw mo dito sa bahay. Ayos lang. Nakakagulat naman talaga yung pumunta ako dito nang walang pasabi sa'yo eh. Eto nga pala, may mga bulaklak at tsokolate ako para sa'yo. No sugar yung mga tsokolate na dala ko. Kasi nabanggit mo sa akin na mataas na ang sugar mo eh. Kaya safe yung kainin. Salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Paano mo pala nalaman tong address ng bahay ko? Tinanong ko kay Marie. Kasi sinabi ko sa kanya na gusto kitang dalawin at sorpresahin dito sa inyo. Mabuti nga at binigay niya sa akin ang address ng bahay niyo. Wala naman sigurong magagalit kung dumalaw ako sa'yo dito, di ba? Wala naman. Sino naman ang magagalit? Anak ko lang naman ang kasama ko dito sa bahay. Ibig sabihin ba, wala ring magagalit kung sakali na ituloy ko na ang panliligaw ko sa'yo? Ha? Seryoso ka ba dyan? Itigil mo na nga yung pagbibiro mo sa akin kasi minsan hindi ko na alam Seryoso ako sa sinasabi ko. At seryoso rin ako sa'yo. Kung papayagan mo ako manligaw, patutunayan ko sa'yo na mahal pa rin kita hanggang ngayon, Gloria. Ang lakas talaga ang maka-teenager ng kilig na nararamdaman ko nung mga panahong yon, Mama Ganda. Halos wala na akong salita na maisagot sa kanya. At pautal-utal na rin ako kung makipag-uusap. Sa huli, pinayagan ko na rin siyang manligaw sa akin. Nalaman ko mula kay Andy na binalak niya palang balikan ako nang makapagtapos siya ng pag-aaral sa Amerika. At umuwi noon dito sa Pilipinas. Kaya lang nalaman raw niya sa isang kaibigan namin na may boyfriend na ako. Kaya hindi na niya tinuloy pa ang kanyang plano. Bumalik na lang daw siya sa Amerika. At doon na, nagtrabaho. Nagkapag-asawa siya ng foreigner at nagkaroon sila ng 2 anak. Pero hindi nagtagal at naghiwalay daw sila dahil marami silang hindi pagkakasundo. Hindi na raw siya ulit nagkaroon pa ng nobya pagkatapos ng kanyang pagre-retire sa Amerika. Nagdesisyon siya na dito na ulit sa Pilipinas manirahan. At nang makita raw niya ulit ako sa aming reunion, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na niya sasayangin ang mga sandali at oras na maaari niya akong makausap. Mula nang payagan ko si Andy na manligaw sa akin ay madalas na siyang pumupunta sa aming bahay. Minsan din ay namamasyal kami sa mall o sa iba pang lugar na malapit lang din sa amin. Noong mga panahon na yon ay hindi ko pa sinasabi kay Leah ang tungkol sa kanya dahil ayokong pag-iisipan niya kami ng masama. Isa pa, kilala ko ang anak ko at alam ko na hindi magiging madaling tanggapin para sa kanya ang tungkol sa amin ni Andy. Pumunta pagkatapos yung manood ng sine kahapon ni Andy, ha? Namasyal lang sa kung saan. Saang lugar yung kung saan na yan? Naku, siguro sa lugar na kayong 2 lang ang tao at magkasama, no? Uy, hindi ah. Ikaw talaga, Marie, ang dumi-dumi lagi ng isip mo. Uy, ikaw naman? Nahihiya ka pa magkwento sa akin? Sabihin mo na kasi kung saan pa kayo pumunta pagkatapos yung manood ng sine. Doon lang naman sa dating pinapasyalan namin nung nag-aaral pa tayo. Saan nga yun? Bakit ba ayaw mo pang sabihin? Doon lang sa sa Luneta Park. Ewan ko sa'yo. Doon lang
naman pala, ang dami mo pang paligoy-ligoy. O, huhulaan ko ha. Doon kayo pumwesto malapit sa estatwa ng kalabaw, ano? Oo, dun nga. Ay, sabi na eh! Kasi doon talaga kayo madalas na mag-date ni Andy noon pa man. O so ano, nahalikan ka na ulit niya? Ano ba naman yung tanong mo, Marie? Ang laswa! Malaswa raw, pero doon na rin naman kayo papunta. At saka ano ka ba? Matatanda na tayo, kaya wala nang bawal-bawal sa atin ngayon. Pero hindi po ibig sabihin no, na tama ng lahat ng ginagawa niyo. Nandito pala ang anak mo, Mare. Lia, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po masyado. Pero sapat na po yung mga narinig ko para malaman ko na tama pala yung mga naririnig kong chismis mula sa mga kapitbahay natin. Mabuti po pala't maaga rin talaga ako nakauwi dito sa bahay galing trabaho. Pagdating ko kanina, hindi ko kayo nakita. Kaya dumiretso muna ako sa kwarto. Kailangan natin mag-usap, Mama. Ay naku, bigla ko naalala. May kailangan nga pala akong bilhin para sa bahay. O, alis na muna ako, Gloria, ha? Sige ha, o paalam na rin sa'yo, Lia. Excuse me, kukunin ko lang yung bag ko. Bye! Mare, bag ko yan. Ay, sa'yo ba? Sorry. Wala nga pala akong dalang bag. Sige ha, bye! Ingat ka. Mama, sabihin niyo nga po sa akin ng totoo. Bakit ba kayo nagpapapasok ng kung sinong lalaki dito sa bahay natin? Baka mamaya gawa kayo ng masama nun eh. Mali ka nang iniisip, Lia. Hindi siya masamang tao. Kung hindi siya masamang tao at wala siyang binabalak na masama sa inyo, bakit narinig ko mula sa kapitbahay natin na may kung ano-ano pang binibigay sa inyong lalaking yun? Dahil nanliligaw sa akin si Andy, kaya normal lang na magbigay siya sa akin ng mga bulaklak at regalo. Andy? Hindi ba siya yung kinukwento niyo sa akin dati na first love at first boyfriend niyo? Tama ba yung tumatakbo sa isip ko ngayon? Nililigawan kayo ng ex-boyfriend niyo? Oo, at mukhang wala namang masama dun. Lia, minahal ko rin naman ng totoo ang papa mo, pero matagal na siyang patay. Oo nga po, matagal nang wala si Papa. Pero Mama naman, ngayon pa talaga kayo magpapaligaw kung kailan matanda na kayo? 60 years old na po kayo. Kaya dapat kumilos na po kayo na naaayon sa edad nyo. Bakit? Ang pag-ibig ba may pinipiling edad? Wala naman ah. At hindi porke matanda na ako, wala na akong karapatang maging masaya ulit. At sa'yo na rin ang galing, 60 na ako, matanda na ako. Kaya dapat irespeto mo ang mga desisyon ko para sa buhay ko. Hindi ka agad doon natapos ang pagtatalo namin ng anak kong si Lia. Ilang ulit pa niyang sinabi sa akin na matanda na ako para magpaligaw sa ibang lalaki. Ayos lang naman daw sa kanya kung palitan ko ang papa niya sa buhay ko. Pero sana raw ay noon ko pa ginawa yun. Hindi kung kailan senior citizen na ako. Saka pa ako gumagawa ng mga ganong bagay. Para raw kasi akong matanda na nag-feeling teenager dahil sa ginagawa ko sa aking buhay. Pakiramdam ko tuloy, hindi talaga naiintindihan ni Lia ang sitwasyon ko. Meron kasi siyang long-time boyfriend, Mama Ganda. At paminsan-minsan ay naririnig ko na pinag-uusapan nila ang plano nila na pagpapakasal. Ang naisip ko noon, sigurado na maiiwan akong mag-isa sa bahay kapag nagsimula ng bumuo ng sarili niyang pamilya ang anak ko. Nakakalungkot ang mag-isa, Mama Ganda. Kaya ang gusto ko sana ay magkaroon na ulit ako ng makakatuwang sa buhay. Sumakto lang din ang pagbabalik noon ni Andy sa buhay ko. Dahil siya lang ang nag-iisang tao na nakikita kung pwede kong makasama kapag bumukod na si Lia at naiwan na akong mag-isa. Gusto ko rin naman na maging masaya ulit. At nararamdaman ko lang yon sa piling ng daddy kong nobyo na si Andy. Hindi ko po alam kung may mali nga ba sa aking ginagawa. Basta ang alam ko lamang, Mama Ganda, nagmamahal ako. At ang pagmamahal ay walang edad. Barangay
Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Mama Ganda, sa kabila ng naging pagtatalo namin ni Lia ay hindi ko itinigil ang pagpapaligaw at pakikipag-date kay Andy. Wala na rin akong pakialam pa sa sasabihin o iisipin ng mga kapitbahay namin tungkol sa aming dalawa. Basta masaya ako nakausap at kasama si Andy. Tuluyan na rin kasi talagang bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya. Kumupas man ang kagwapuhan at taglay niya noon, hindi naman nabawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Kaya naman pagkatapos ng ilang buwan na pandiligaw ni Andy, ay sinagot ko na po siya. Sinabi ko rin yun kaagad kay Lia noon dahil ayoko na ulit maglihim pa sa kanya. Wala naman akong narinig pa na pagkontra sa kanya. Pero ramdam ko pa rin, natutol siya sa aking desisyon na makipagrelasyon sa aking dating nobyo na si Andy. Hindi ko nalang pinalaki pa ang issue na yon, Mama Ganda. Ang mahalaga ay masaya ako noon sa relasyon namin ni Andy. At tama naman siya sa sinabi niya na hinding-hindi niya nga pakakawala ng pagkakataong ito. At hindi pa huli ang lahat para sa kwento naming dalawa na madugtungan. Sinusulit namin ang bawat araw na magkasama kami noon. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa bahay, honey. Wala yun. Saka hindi mo naman kailangan na palaging magpasalamat sa akin. Nobya na kita. Kaya gagawin ko ang responsibilidad ko bilang nobyo sa'yo. Sana nag-enjoy ka sa pamamasyal natin kanina. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Na-e-enjoy ko ang lahat ng oras na kasama kita. Mabuti naman kung ganun. Mag-iisip pa ako ng ibang lugar na pwede nating pasyalan sa susunod na linggo. Pwede tayong magkape sa Tagaytay. O kaya kumain ng lomi sa Batangas. At kung papayagan ka ng anak mo, baka pwede tayong pumunta sa Bohol para makapamasyal doon kagaya ng mga plano natin dati. Natatandaan mo pa pala yung mga plano na yon? Oo naman, syempre. Lahat ng bagay tungkol sa relasyon natin noon, hindi ko nakakalimutan. At unti-unti nating tutuparin ang lahat ng yun, honey. Kaya naman po pala nagtatahulan ng mga aso sa kapitbahay. Kasi akala nila may magnanakaw na dito sa lugar namin. Anak, nandiyan ka na pala. Akala ko may date kayo ng boyfriend mo ngayon. Umuwi po talaga ako ng maaga kasi alam ko na walang tao dito sa bahay natin. Mahirap na. Baka pasukin pa tayo ng magnanakaw. Magandang gabi sa'yo, Lia. Mas gaganda ang gabi kung uuwi na kayo. Di po ba masyado ng late para sa katulad niyong may edad na? Anak, huwag mo naman sanang bastusin ang bisita ko. Kinakausap ka niya na maayos. Concerned lang po ako sa inyong dalawa kasi nga po lumalalim na ang gabi. At dapat na hindi na kayo masyado napupuyat sa edad niyo na yan. Ang tatandaan niyo na kung saan-saan pa kayo pumupunta. Lia, hindi ko na nagugustuhan yung tono ng pananalita mo. Gloria, tama si Lia. Dapat siguro magpahinga na tayo. Hindi na rin ako magtatagal para makapasok ka na sa loob. Sige, pag-iingat ka sa pagdadrive mo pa uwi, ha? Oo, pumasok na rin kayo sa loob. Lia, mauna na ako sa inyo. Mama, tara na po sa loob ng bahay. Hindi mo naman kailangan gawin yun kay Andy. Hindi mo siya kailangan bastusin at ipagtabuyan paalis. Bakit ba kasi ganyan palagi ang inaasal mo sa tuwing nandito siya sa bahay natin? Tao siya na pumunta rito kaya sana tao ka rin na makipag-usap sa kanya, Lia. Kung bakit naman kasi kailangan niyo pa magharutan sa harap ng bahay natin? Anong sinasabi mong harutan? Maayos niya akong inihatid pa uwi dito sa bahay at nag-uusap lang kami dun sa labas kanina. Hindi po ba talaga kayo nahihiya sa ginagawa niyong yan, Mama?
Sa tuwing ihahatid kayo ng lalaki yan dito sa bahay natin, kung ano-ano na lang ang sinasabi ng mga kapitbahay natin tungkol sa inyo. Eh ano bang pakialam ko sa sasabihin nila? Wala naman kami masamang ginagawa ni Andy. Hindi niyo pa rin ba nakikita kung anong mali? Mama, masyado na po kayo matanda para sa ganyang klase ng relasyon. Nandun na tayo sa mag-ex kayo ng lalaking yan. Pero tapos na yun. Nakalipas na at dapat nakalimutan at hindi na balikan pa. O anong gusto mong gawin ko ngayon? Magpa-apekto ko sa mga sinasabi ng kapitbahay natin at hiwalayan ko si Andy? Oo, kasi yun naman po talaga ang dapat. Hindi lang naman kasi mga kapitbahay natin na nag-uusap-usap tungkol sa inyong dalawa. Pati na yung mga kamag-anak natin. At sinasabi nila na ngayon pa raw talaga kayo lumandi. Kung kailan may edad na kayo. Alam mo, Leah, hindi mo talaga ako naiintindihan. At wala sa inyo ang nakakaintindi ng nararamdaman ko ngayon. Pero sige, para sa ikatatahimik mo at ang mga taong nakikisawsaw sa buhay natin, susundin ko na ang gusto mo. Hihiwalayan ko na si Andy. At sana maging masaya ka na sa gagawin ko na to, kahit na alam mo na hindi na ako magiging masaya ulit kahit kailan. Pakiramdam ko ay sobrang napaka-selfish ng anak kong si Leah. Mas iniisip pa niya ang sasabihin ng ibang tao kesa mararamdaman ng sarili niyang ina. Napapagod na rin ako noon na makipagtalo sa kanya at sa hindi maayos na pagkikitungong ginagawa niya kay Andy. Kaya naman kahit napakabigat para sa akin, isang desisyon ang ginawa ko para sa ikatatahimik ng lahat. Yun ay ang tapusin ng aming relasyon sa pangalawang pagkakataon. Noong una, palagi ko siyang iniiwasan at sinasabi ko na huwag na muna kaming mag-date sa labas. Hindi ko na rin siya pinapapasok sa bahay at sinasabi ko na busy ako sa mga gawaing bahay. Hanggang sa tumawag siya isang araw at tinanong niya kung may problema raw ba kaming dalawa. Doon ko na sinabi sa kanya na tinatapos ko na ang relasyon namin. Grabe ang pag-iyak ko nung panahong yon, mga maganda. Sinabi niya na pupuntahan niya ako sa bahay para magkausap kaming dalawa. Pero ako na ang nakiusap sa kanya na huwag na huwag gagawin ang bagay na yon. Sinabi ko na ayoko na ng magulong buhay. Tumatanda na kami. Dapat hindi na nagiging problema ang mga ganitong klase ng bagay sa buhay. Hindi ko na ulit sinagot pa ang mga tawag niya. Ilang linggo ko ring hindi naramdaman ang presensya ni Andy. Doon ko naisip na siguro, kagaya ko ay sumuko na rin siya. At aaminin ko na sobra akong nakaramdam ng lungkot at sakit dahil doon. Ang iniisip ko na lang noon, at least hindi na kami madalas magtalo ng anak ko, si Leah. Magiging tahimik na ulit ang buhay ko tulad ng dati. Oh, anong ginagawa mo dito? Gusto kasi kitang makita at makausap, kaya nandito ako, Gloria. Pero wala nang ang dahilan para mag-usap pa tayo. Tapos na ang relasyon nating dalawa, di ba? Kaya umalis ka na. Gloria, susukuan mo na naman ba talaga ako kagaya ng ginawa mo noon? Pwede ba, Andy? Huwag mo nang paulit-ulit na ibalik yung nakaraan natin dahil tapos na yon. Pero hindi yun matatapos kung hindi mo ako sinukuan noon. Alam ko na mahal mo pa rin ako. At mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para magkabalikan tayo. Dahil ayoko nang mawala ka sa akin. Pero hindi na nga natin pwedeng ibalik yung panahon na magkarelasyon pa tayong dalawa. Matatanda na tayo. Kaya dapat mag-focus na lang tayo sa kanya-kanya nating buhay. Ikaw ang buhay ko. At sa'yo ko lang gustong paikutin ang mundo ko. Please naman huwag mo naman sana akong sukuan ulit. Umalis ka na, Andy. Ayoko na makita ka pa ulit. Please, umalis ka na lang. Gloria, ayoko umalis dito nang hindi tayo nagkakaayos na dalawa. Wala na
nga tayong dapat na ayusin pa kaya umalis ka na. Mama, huwag niyo pong paalisin si Tito Andy. Anong ibig mong sabihin, Leah? Ako po kasi ang nagpapunta sa kanya dito. Pero bakit? Diba, ayaw mo ngang nandito siya sa bahay natin? Kaya ako siya hiniwalayan kasi ayoko nang nagtatalo tayong dalawa nang dahil sa kanya. Sorry po, Mama. Kung masyado ko po kayo nasaktan dahil sa pagiging makasarili ko. Pero ngayon, alam ko na hindi ko dapat na hinahadlangan ng relasyon yung dalawa ni Tito Andy. Hindi ko maintindihan. Bakit bigla na lang nagbagong isip mo, Leah? Kinuha ko ang number ni Leah kay Marie at tinawagan ko siya. Nakiusap ako sa kanya kung pwede ba kami magkita at mag-usap kahit saglit lang. Gusto ko kasing malaman niya kung gaano pa rin kita kamahal, Gloria. At binigay po sa akin to ni Tito Andy, Mama. Ito po, Ano to? photo album po. Na naglalaman ng mga picture nyo at mga sulat na pinadala nyo sa kanya nung nasa Amerika pa siya. Tinago mo lahat to, Andy? Oo, dahil gusto ko na dumating ang araw na pwede kong magamit ang photo album na yan bilang patunay ng pagmamahal ko para sa'yo. Gloria, napakatagal kong hinintay ang panahon na to. Ang panahon na pwede ulit na maging tayong dalawa. At hindi ko na po hahadlangan yung Tito Andy. Dahil ngayon po, mas naiintindihan ko na ang pagmamahal niyo para sa mama ko. Mama, sorry po talaga sa inyo ha. Sorry po kung masyado akong nagpadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Wala yun, anak. Ang mahalaga ngayon, pinagbigyan mo na kami ng Tito Andy mo. Minahal ko naman talaga ang papa mo pero sa pagkakataon na to, gusto ko na maging masaya ulit sa piling ng lalaking kauna-unahang kong minahal. At gagawin ko ang lahat para maiparamdam na kahit kailan, hindi nagbago ang pagmamahal ko para sa'yo, Gloria. Nagulat ako nang makita ko ang photo album na matagal nang tinatago ni Andy. Ang album kung saan nakalagay ang mga sulat na pinapadala ko sa kanya noong nasa Amerika pa siya at nung kabataan namin. Naandun din ang mga lumang litrato naming dalawa na halos wala ng kulay. Pero lumabo man ang mga mukha namin doon, hindi naman kumupas ang pagmamahal namin sa isa't isa. Kagaya ng sinabi ni Leah, hindi na nga siya naging hadlang sa aming relasyon. Nakuha ko na ang kanyang buong suporta para sa amin ni Andy. Kaya naman nagawa na namin ni Andy ang mga plano na binuo namin noong wala pa kaming mga asawa. At kaming dalawa lang. Kaming dalawa pa lamang ang magkarelasyon. Pumunta kami sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para mamasyal at magbakasyon ng kaming dalawa lamang. Pagkalipas ng 1 taon, Mama Ganda, nagpakasal po kami ni Andy sa simbahan, kasama na rin ang mga mahal ko sa buhay. Hindi po ako makapaniwala na pwede pa palang mangyari ang bagay na ito. Ang madugtungan ang matagal nang naputol na kwento naming dalawa. Masaya naman na kasi ako kahit na ang anak ko na lang na si Leah ang kasama ko sa buhay. Pero iba pa rin po ang hatid na saya ni Andy sa aking buhay. Dahil patuloy niyang tinutupad ang pangako niya na paliligayahin ako sa bawat araw na magkasama kaming dalawa. Kahit maraming pagsubok, Mama Ganda. Kahit patuloy kaming lumalaban sa iniisip ng ibang tao, nagpapakatatag kami. Dahil mahal namin ang isa't isa. Ngayon na ilang taon na rin kaming kasal at nagsasama bilang mag-asawa dito sa aking bahay. Wala na nga rin akong ibang mahihiling pa sa buhay ko. Lalo na at pinagbubuntis na ni Leah ang magiging unang apo ko sa kanila ng asawa niya. Ganoon pala talaga ang buhay. Minsan susubukin ang panahon ng katatagan at pananalig natin. Pero darating ang araw para sa atin kung saan tayo naman ang magiging masaya kasama ang mga taong mahal natin sa buhay. Maraming salamat kung sakali mang ang sulat ko nga ang mapili niyo, Mama Ganda.
Sana po nakapagbigay kami ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. God bless and more power po sa programang Radyo Nobela at sa buong Barangay LS 91.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gloria. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1.